Sa muna pong palakpak para sa ating Panginoon. Okay. So tayo muna po tayong lahat para po sa ating panalangin. Taas natin ang ating mga kamay. Purihin ka aming Panginoon, sinasamba ka po namin, niluluwalhati. Ang iyong banal na presensya, tunay na napakahalaga sa amin, Panginoon, sa hapong ito. As we listen your word, Panginoon, samahan mo kami, dakilang Ama, patuloy ka mangusap sa amin. Ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ay patuloy na kumilo sa aming mga buhay. Maranasan ka po namin, Panginoon. Ano man ang layunin ng mga salitang ito, O Diyos, sa hapong ito para sa aming buhay, huwag mo nga hayaan, Lord, na yung layunin na yan palalagpasin namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na kung kanina, na-bless kami, Panginoon, sa mga awitan, sa pagpupuri sa iyo, Lord. Another blessings ang ma-receive namin, God, from listening your word, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo ko pinagkakatiwala ang aking sarili. Ilagay mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Walang ibang mabigyan ng kaluwalhatian kung hindi ikaw lang. Ako yung una mong turuan, Panginoon, bilang iyong lingkod sa mga salitang ito, dakilang Ama. Maraming salamat, Lord. Lahat ng ito'y aming dalangin at inaangkin ang katugunan. In Jesus' name, Amen. Okay. So, mula pa kaninang umaga, umuulan at syempre maulang hapon po sa ating lahat. Pero kahit na maulan, ay purihin ang Lord kasi nandito po tayo. Batiin po natin ang ating mga katabi. Congratulations kasi nandito ka ngayong hapon. Ayan. So ngayon po ay second Sunday. At ang atin pong series ay humility. Then, September series. Then, ang verse po na ating ginagamit ay Matthew 5:5. Ang sabi po dito, pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Sa English, blessed are the meek, for they will inherit the earth. So, nilagay ko po dyan ng English kasi yan po yung gagamitin kong basihan para ipaliwanag po sa atin ano po ba yung series na nilalakaran natin ngayong month of September. Okay. So, yun pong Matthew 5:5 ay part po ng, yung mga nagbabasa dito ng Bible, part po yan ng unang-unang sermon ng ating Panginoong Jesus on the Mount. Ang title po ng sermon na yan, The Beatitudes. Yun yung mga naglalaman ng mapalad ang ganito, mapalad ang ganyan, mapalad ang ganito, marami yun. At yan po ay minsan naging series. Now, ang tanong, yun pong sinasabi dyan na kapakumbabaan. Anong klase ng kapakumbabaan ang binabanggit po dyan? Ang gusto ng Lord na maintindihan po ng bawat isa sa atin. Now, sabi nga po natin, ang atin pong title ay humility, but sa English, kapag tiningnan po natin, ang ginamit doon, meek. Mapalad daw yung blessed are the meek, sabing ganon. Pero sa Tagalog, mapalad ang mga mapagpakumbaba. Okay. So yung meek, ano bang, sige, pakiano nga, sabi diyan, when we say meek, so ang sabi po dito, this is a controlled power. Ano ba ang ibig sabihin? When we say meek, in Tagalog naman, kung ita-translate natin ito, maamo. Or gentle, sabi diyan, or gentle, nang ibig sabihin, malumanay. Now, ano yung dinidescribe nito? Sabi dito, describes immense strength that is willingly submitted to a higher will. So, naglalarawan ito ng matinding lakas na kusang ipinaloob sa mataas na kalooban, ipinagkatiwala sa mataas na kalooban. Ibig sabihin, merong great power, matinding power, pero kontrolado ang power na yan. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Halimbawa, gamitin ko yung isang malakas na hayop. So ano ba yung isang malakas na hayop na pwede natin gamitin? Halimbawa, kabayo. Yung mga nanonood dito ng, di ba, meron tayong international competition. Ano yung tawag dun sa international competition sinasalihan dati ni Kowangko, ni Mikey Kowangko? Yun yung sumasakay sa kabayo, di ba, parang race na nakasakay ka sa kabayo. Now, yung mga ginagamit po dyan na kabayo, trained yan. Ng kanilang, siyempre, yung master niya, kung sino yung nag-train.
Now, pag sinabi nating yung ano ba yung meron at taglay ng kabayo, di ba ang kabayo malakas sumipa? Dati kami sa Batangas, lagi nang tinuturo sa amin ng parents namin, huwag kang pupwesto doon sa likuran ng kabayo kasi pag hindi ka niyan kilala, sisipain ka. Pag sinipa ka niyan, talsi ka dyan. Kasi nga malakas siya. Okay? Then, malakas din yan tumakbo. Kaya nga ginagamit sa racing. O, yun yung mga katangian niya. But, yung kabayo na ginagamit dyan, sabi nga natin, tinirain po yan. Kahit siya ay may matinding lakas, hindi niya gagamitin ang lakas ng yon ng basta-basta. Halimbawa, kapag yung nag-train sa kanya, nakasakay sa kanya, sa kabayo. So, ang gagawin niya, kung gusto nung may-ari na patakbuhin siya ng mabilis, meron silang mga sign na ginagawa. At susunod doon. Kung mabilis na ang gusto niya pagpapatakbo doon, tatakbo yan ng mabilis. Kung mabagal, babagal yan. Naintindihan po ba natin? So, anong gusto kong sabihin? Ang kabayo, meron siyang great power. Pero, yung great power niya na yan, hindi niya basta-basta ginagamit. Nakikinig siya doon sa kanyang master. So, ibig sabihin, yun daw mga taong meek or mapagpakumbaba sa Tagalog, siya daw ay mayroong, meron siyang strength, pero yung strength na yan, nakasubmit doon sa higher will. Tayo bilang mga nilalang ng Diyos, meron tayong kanya-kanyang kakayahan. Mga karunungan. May mga tao magaling kumanta, may mga tao magaling magsalita, may mga tao magaling sumulat. Pero kahit magaling ka, yung galing mo na yan ay gagamitin mo base sa kung ano ang gusto ng master mo. Yun ang ibig sabihin ng kapakumbabaan na sinasabi po dyan, na hindi lang po natin basta-basta siya ginagamit. Okay. Then, trust in God. Tayo daw ay mapagpakumbaba kung meron tayong tiwala sa ating Panginoon. Ang sabi dito, meekness is rooted in faith and trust in God's ultimate triumph, leading to gentleness and humility, rather than resorting to force or manipulation to achieve goals. Okay. So, yung kaamuan na nakaugat, meron daw siyang kaamuan na nakaugat sa pananampalataya at pagtitiwala sa pangwalang hanggang tagumpay ng Diyos. Ikaw ay mapagpakumbaba kung nagtatrust ka sa Panginoon. Okay? Then, mostly, mga kapatid, tayo bilang mga tao, kargado tayo ng mga salitang, dapat sana ganito yung nangyari eh. Di ba? Meron tayong mga sisihan na, dapat sana ganito yung nangyari. Halimbawa, sa contest. Kung sinunod mo lang ako, kung sinunod mo yung mga payo ko, di sana hindi tayo natalo. Di ba, mga ganyan? O di kaya dapat sana ganito ang ginawa mo eh. O kaya dapat sana ngayon eto na tayo eh. Anong ibig sabihin? We are disappointed with what is happening. Kung ano yung nangyayari. Pero ang sabi po dito, kapag yun daw isang tao na mapagpakumbaba, nagtatrust sa Lord. Kasi alam nyo, ang Panginoon, hindi, ang Lord, lahat ng bagay na pinangyayari, lahat ng bagay na nagaganap sa ating buhay, masaya man tayo o hindi, nasasaktan man tayo o hindi, nabibigatan man tayo o hindi, lahat yan ay ipinahintulot ng ating Panginoon. At kung tayo ay kilala natin ang Panginoon, kahit na ganon, yung mga pangyayari na hindi nag-a-agree sa kung ano yung gusto natin, nagtatrust ka pa rin sa God. Naiintindihan po ba natin? Yun po yung gusto niyang tukuyin. So kapag ikaw nagtatrust sa Lord, wala kang sinisisi. Wala kang sinasabihan ng mga bagay, na mga hindi magagandang salita because you are disappointed. Halimbawa, ano ba ngayon ang pinakamatindi? Doon na lang tayo sa pinakamatinding issue na meron tayo ngayon sa ating bansa. Anong meron? Yung about sa issue ng corruption. So, ikaw bilang isang tao na nasasaktan. Halimbawa, kami na mga tayo, kung sino man dito ang mga nagtatrabaho, na directly kapag sumuweldo ka, yung tax mo, deducted na. Wala kang angal. Hindi ka na pwedeng magreklamo, teka muna.
Ngayon, puro kurakot ang ginagawa nila. Pwede ba paki-hold muna ng pagdededuct sa aming mga tax? So, hindi pwedeng gano'n. Bakit? Kasi, mandated yan ng batas na sinasabi doon na yun ay itinakda ng gobyerno at bilang itinakda ng gobyerno, susunod ka. Okay? Pero, paano yun? Hindi maganda ang nangyayari, kinukurakot lang nila ng mga leader. Kinukulakot lang ng mga nakaupo sa gobyerno. So ngayon, bilang isang Christian, kung tayo ay mapagpakumbaba, katulad ng binanggit ko, walang bagay na nagaganap sa mundo na hindi sa kapahintulutan ng Panginoon. May mga bagay na pinangyayari or maraming bagay na pinangyayari ang Diyos, hindi maganda. Dinadaan niya sa hindi maganda. Halimbawa, noong nagkasunod-sunod yung mga bagyo, ulan, masaya ba tayo? Hindi tayo masaya. Bakit? Biro mo, walang hanap buhay. Kahit yung mga nag-grab, di ba walang hanap buhay? Bakit baha? Hindi pumapasok ng trabaho yung mga tao. Kahit na anong mga work affected. So, hindi tayo happy. Then, binabaha. Then, nasisira yung mga ari-arian, nasisira yung mga pananim. Hindi maganda. Pero, tingnan ninyo yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung hindi nagsunod-sunod yung mga ulan at bagyo, malalantad ba yung garapalang corruption sa ating bansa? Yun yung ibig sabihin na you trust in God, na whatever is happening, hindi man maganda, may magandang layunin ng ating Panginoon. Kung hindi man tayo nagbe-benefit sa magandang layunin, hindi nagbe-benefit sa ganyang magandang layunin ng Panginoon sa mga ganong hindi magagandang sitwasyon, yung mga tao na hindi nagtitiwala sa ating Panginoon. Okay, nasusundan po ba natin, mga kapatid? Hello, pumalakpak nga muna kayo para malaman ko nagising kayo. Alright. Now, so kapag tayo ay nagtatrust sa ating Panginoon, kanina nung kumakanta tayo, yung pinakahuling kanta, napakaganda po ng message. Anong sabi dun sa kanta? Kung may fight ka daw, saan mo dadalhin yung fight mo? You kneel. Anong ibig sabihin? You pray to God. Ang mga tao na nagtitiwala sa ating Panginoon, sa niya, ano ang kanyang ginagawa? Nagpe-pray siya sa Panginoon. At usually ang mga tao na hindi nagtitiwala sa Panginoon, gumagawa sila ng sarili nilang kaparaanan para maging part kung paano nila i-express yung kanilang damdamin. Halimbawa, syempre ang pinakamadaling paraan, posting. Nakikipost tayo ng ating mga grievances, yung ating mga sakit ng kalooban. Pero tanungin kita, bilang isang tao na Christian at nagtitiwala sa Panginoon, gawain ba ng isang Kristiyano mag-post at parang isa tayo sa nagmumura sa mga tao sa gobyerno, isa tayo sa mga nagsasabi ng mga hindi magaganda? Bilang isang Christian, hindi po yan ang trabahong ibinigay sa atin ng Panginoon. Anong ibinigay sa atin ng Lord? Mag-pray tayo sa Kanya. Ang tanong, sino sa atin, yung sakit na nararamdaman mo, na-express mo na sa Lord by praying? Hindi ko na kayo patataasin ng kamay. Alam na po natin yan. Yan yung paraan na hinihingi sa atin ng Panginoon. Bakit? Sa ating mga panalangin, ang Diyos ay tumutugon. Kung tayo may tiwala sa Panginoon, ilalapit natin sa Kanya. Hindi natin yan pwedeng gamitan ng ating mga sariling kaparaanan. We always pray to God kung ano man, nasasaktan ka, may problema ka sa family, may problema sa mga anak, may problema sa trabaho. Ano yung pinapagawa ng Lord? Yun daw battle natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon based dun sa kinanta natin kanina. Napakaganda po nung kanta natin kanina. Sana, hindi lang natin yung kinanta, sana po natandaan po natin yun. Kaya ang mga taong mapagpakumbaba, dinadaan nila sa panalangin ang mga sakit na kanilang nararamdaman. Bakit? Sa Diyos may katugunan. Okay? Pero yung gumawa tayo, makiisa tayo dun sa mga gawain na hindi maganda, hindi tayo sasamahan ng ating Panginoon dyan. Next. Sabi dyan, an attitude of the Spirit. So, pag sinabi po nating humble person, you have an attitude of Spirit. Anong ibig sabihin?
Meekness is a disposition of humility and submission to God's will and love, not a lack of power or character. So anong sinasabi? Ang attitude or yung attitude po na binabanggit dito ay tumutukoy sa pagpapakumbaba at pagpapasakop sa kalooban at pag-ibig ng ating Panginoon. So, alam nyo, pag sinabi nating attitude of the Spirit, di ba, one of the fruit of the Spirit is what? Humbleness. Kapakumbabaan. So, kung ang isang tao nagpapakumbaba, ibig sabihin, nagre-reflect sa kanya yung Espiritu ng ating Panginoon. Hello, nasusundan po ba natin? Kaya, ang taong mapagpakumbaba, meron siyang attitude of the Spirit. Nagsasubmit siya sa banal na Espiritu. Ipinapaubaya niya, iginagalang niya ang gusto ng ating Panginoon sa pamamagitan ng udyok sa atin ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng mga mensahe na ipinapadala sa atin ng banal na Espiritu. Then, ang sabi po diyan, not lack of power or character. Anong ibig sabihin? Hindi naman ang ibig sabihin ng ikaw ay nagpapakumbaba. Di ba? One way para sabihin natin tayo nagpapakumbaba ay yung, di ba, sumusunod ka. Kunwari, susunod ka sa isang higher up than you. Yung leader mo, susunod ka. May mga tao, nasusunod sila. Bakit? Wala naman ako makukontribute eh. So, susunod na lang ako. Hindi po ganyan ang tinutukoy dyan. Ibig sabihin yan, meron tayong character, may malakas ang ating character, meron tayong kakayanan, pero ginagamit natin iyon, depende kung ano ang sinabi sa atin ng Lord. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Okay. Then, So, what inherit the earth means? So, sabi kasi doon, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Sabi po dito sa una, God's promise. Kapag ikaw daw ay taong mapagpakumbaba, you will inherit God's promises. Ano-ano po ba yung alam natin na God's promise? Magbigay nga po sa akin ng halimbawa ng pangako, Tagalog, pangako ng Diyos, Sister Lucel. Tama ba, Lucel nga? Anong alam ang pangako ng Lord? Si Brad. Tulungan mo, Brad. Anong alam ang pangako ng Lord, Brad? Kapayapaan. Kung ikaw daw ay tao mapagpakumbaba, you will inherit God's promise. Pinangako ng Lord na bibigyan ko kayo ng kapayapaan, well, marireceive natin ang kapayapaan. Ano pa? Isa pa. Ano yung promise ng God, Nanay Luz? Anong pangako sa iyo ng Panginoon? Pangako. Wala ba tayong alam na pangako ng Lord sa atin? Si Kabunto. Jasmine. Ano pangako sa iyo ng Lord? Salvation. The very most important promise ng Lord, salvation. Kung ikaw daw ay taong mapagpakumbaba, you will inherit the salvation that God is given to us. Then, spiritual prosperity. What is that spiritual prosperity? Sabi po dito, the inheritance is a spiritual joy and peace that comes from living under God's authority and trusting Him. Alam niyo po ba, mga kapatid, yung peace, kahit pa maging gaano kakayaman na tao, kahit gaano ka pa magkaroon ng maraming bodyguard, kahit gaano ka pa magkaroon ng isang napakalaking mansion na puno ng mga, ng mga CCTV, hindi yun na magbibigay sa iyo ng totoong peace. Kaya ka nga maraming CCTV eh. Kaya ka nga maraming guard kasi nga, wala kang peace. Pero, ano yung pinangako ng Diyos? Sa mga tao na mapagpakumbaba, you will inherit the spiritual prosperity, which is the joy and peace in our heart. Nabibili ba yan? Hindi yan nabibili. Blessing yan from God. Amen po ba? Then, a future kingdom.
So it also points to joining Jesus in His future kingdom. Siyempre, yan ang pinaka-obvious sa atin. Yan ang pinaka-alam natin, yung kingdom ng God. Na kapag tayo mapagpakumbaba, maanihin natin ang kingdom ng Lord. Amen po ba? So makakasama natin ang Lord in the future. Darating ang panahon sa mga panahon na kanyang itinakda. Okay. Problemado ba mga tao ngayong hapon? Kasi alam niyo, nakikita ko marami sa inyo nakasimangot. Hindi ko alam. Galit ba kayo sa Word of God o galit ba kayo sa akin? Kasi nakikita ko, ano kaya? Gusto na kaya nila akong pababain dito? Di ba sila happy sa naririnig? Parang tumingin ako dito, Walang naka-smile. Ngayon lang may nag-smile. Okay, isa nga po ulit malakas sa palakpak sa ating Lord. Ayan. So ngayong hapon, kung ako man ay ganito yung dating sa inyo kasi sermon. May sermon ba na, hey, hello, sige mag-enjoy tayo dyan, yung ine-entertain, ang sermon ay sermon. Anong alam natin sa sermon, Jasmine Cabalchera? Anong alam mo sa sermon? Masasaktan ka? Dedirektahin ka? Tatamaan ka? Paano ba kayo mag-sermon sa inyong mga anak? Di ba? Ikaw, tigas-tigas ng ulo mo, ikaw. Ganyan. Ito naman, sermon ng Lord. Siyempre, sermon ng Lord. Bakit sermon ng Lord? Siyempre, yung Word of God. Instrumento lang po ako. Kaya, huwag niyo akong sabayan kung ako ay ganun. Di ba? Huwag niyo akong sabayan kung mataas ang boses ko, kung parang natatakot kayo, naku, baka matawag ako ni Pastora. Okay lang yan na matawag ka. At least magising ka. Okay? Now, humility ang atin pong topic, ang ating series for the month of September. So we are in the second Sunday. Nung first Sunday, the call to humility, si Kuya Ian, tinuro po sa atin yan. And now, second Sunday, the hindrance to humility. And syempre, yung third and fourth, the blessings of humility and the practice of humility in relationship. And dahil ngayon ay second Sunday, doon tayo sa hindrance to humility. Ayan. Ang title po natin ay Pride versus Humility. Sabi kasi nung topic daw ko, para ngayong second Sunday, hindrance to humility. Ano pa bang hindrance sa humility kung hindi ang opposite nito? So anong opposite? Pride. So compare natin, let's compare pride and humility for this afternoon. So gagamitin po natin yung text sa 1 Peter 5, verse 5b. Sabi dito, God opposes the proud but gives grace to the humble. Pag tinagalog natin, sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Now, kapag binasa ko po ng buo, nakalagay po kasi dyan B. Ibig sabihin, panghuling part na yan nung verse 5. Pag binasa ko po ito ng buo, ang sabi dito, makinig kayo. Lahat ng mga kabataan, sabihin nga, praise the Lord. Ay, para namang hindi energetic yung mga kabataan natin. Lahat nga ng kabataan, sabihin, praise God. Praise God. Alright. Now, anong sabi po dito sa 1 Peter 5:5 ng buo? Babasahin ko from the very beginning. Ang sabi dito, at kayo namang mga kabataan. Kayo kasi ang target. Kaya ko kayo sinabing, magsalita kayo dyan. 'Di ba? Sabi dito, at kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia. Why are those youth special mentioned in this verse? Bakit kaya? Alam nyo ako, nasa 50s na. Taas nga po yung mga nasa 50s na dyan. Huwag magsinungaling, huwag magkunwari, huwag itago at hindi yan kayang itago. 'Di ba? Hindi natin yan kayang itago. Sige po, baba na ang kamay. Kasi alam ko 50s na kayo, baka mangalay tayo.
Ayan. Kasi, bakit kaya sinabi dito na, at kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia. So kapag nire-recall ko, alam nyo, kapag ino-observe ko yung mga kabataan natin ngayon, naaalala ko nung kabataan din ako. Na, anong meron? Alam niyo ba mga kabataan, parang characteristic nila yung parang they all know. Parang sa bahay, nagsesermon pa sila sa nanay at tatay nila. Tama ba mga nanay at tatay? Kapag ka may mga gathering, parang, or kapag may mga usapan, parang yung kanilang idea ang pinakatama at pinakamagaling. Na parang kapag sila ay nagsalita or hindi man sila magsalita, ay nakikinig sila pero sabi nila, ay parang mas magaling pa yung idea ko kaysa sinabi nila. Nagigets po ba natin? Nagigets po ba natin? Kaya ang mga kabataan ay special mention. Don't worry, mga kabataan, kasi galing din ako dyan. At sabi nga, dahil kaya ako pinataas kanina ang kamay ng mga nasa 50s na, papunta pa lang kayo, pabalik na kami. 'Di ba? So, mas naiintindihan namin. At maganda na tayo wina-warningan. Maganda na tayo ay wina-warningan ng ating Lord. At ako nga, sabi ko, na bilang dumaan, bilang isang kabataan, alam ko rin yun eh. Dumaan din ako sa ganong sitwasyon eh, na bang may nagsasalita sa akin, na yung mas nakakataas sa akin, mas nakakaedad sa akin, pero minsan, yung mentality ko, teka muna, parang pag ako ang gumawa nun, mas maganda resulta nun. Parang pag yung idea ko ang sinunod, ganito, ganyan. Hello, naintindihan po ba natin? Alam niyo isang halimbawa dito, nung panahon na buhay ang issue ng 20% tax para sa ating mga time deposit, taas nga mga kamay na mga may time deposit dyan. O ayaw nilang, humble sila, humble. Hindi sila nagtataas ng kamay kasi humble. Ano yung issue? Nako, kabi-kabila ang banat kay Recto. Hindi ko pinagtatanggol si Ralph Recto. Si Ralph Recto ay kababayan ko, pero hindi ko siya pinagtatanggol. Kasi ako man, alam ko na talagang ang mga taxes natin, karamihan, author siya. Alam niyo mayroon tayo mga kapatiran, ang dami ng banat sa Facebook about kay Recto tungkol doon sa 20% VAT, doon sa time deposit. Pero alam niyo ba, si Ralph Recto ay implementor lang. Anong ibig sabihin? May ibang author nung paglalagay ng VAT. Sino yon? Si Gatchalian. Never siyang na-mention si Gatchalian, pero siya talagang author. Walang i-implement si Recto kung walang nag-author nun, kung walang gumawa ng batas. So anong point? Ang point, tingnan nyo, banat tayo ng banat. Hindi naman alam natin, wala naman tayo alam doon sa kwento. Hello? Yun po yung sinasabi natin. Alam nyo, tayo ang nagmumukhang dito, tayo ang mga kabataan. Pag tayo banat ng banat, tayo yung nagmumukhang nagmumukhang tayo, Nekart. Ayoko sa akin magsalita. Ayoko sa akin bibig manggaling. Nagmumukhang tayo. Aside from that, ikaw kuya, tawa ka ng tawa, kaya alam ko may alam ka. Nagmumukhang tayo, pag banat tayo ng banat. Alam mo minsan, nagmumukha tayong ignorante. Ignorant. Kasi, sa kababanat mo, kasasalita, nagiging alam-alaman ng utak, ng isipan natin, na hindi naman iyon. Hello? Kaya, yun yung sinasabi ko sa inyo na, bakit special mention ang mga kabataan? Kasi minsan, akala mo, alam na natin ang lahat. At akala natin, yung boses na ini-air natin, yun ang pinakatama. Naiintindihan po ba natin, mga kapatid? So, ano ang kailangan gawin? Anong kailangan gawin? Much better to close our mouth. Think of many times sa mga salita na ating bibigkasin, especially, mag-pray ka na, Lord, ako ba makakakontribute ba ako dito sa ginagawa ko? Kasi ang gusto ng Lord, yung tayo ay nakakakontribute, hindi nakakasira.
Okay, lalo na kung Christian tayo. So kilala eto pa nga sabi nga ni Pastor Benji, tingnan mo itong mga to kung makakomment, kala mo naman may time deposit. Mga estudyante, mga college student, ang galing mag-comment sa Facebook, ang galing magmura kay Recto, ang galing magsalita ng mga negative about Recto. Sabi ko, hindi ko pinagtatanggol si Recto. Ako, disagree din ako sa mga taxes kasi nga, biro mo, kinukurakot lang. Pero ang point, tingnan niyo muna bago kayo magsalita kasi yung pagsasalita natin, hindi yan nagko-contribute ng mabuti. Ang magko-contribute dyan ay yung pinapagawa lagi sa atin ng Lord, mag-pray tayo. Oh, don't worry. Ngayon, tutuloy ko. At kayong lahat, hindi na lang mga kabataan to, tayong lahat. Sabi dito, at kayong lahat ay magpakumbaba. Utos sa ating lahat ang magpakumbaba. Sapagkat, yan yun, nakalagay. Sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Gusto ng Lord pagpalain ka niya eh. At kapag ikaw mapagmataas, anong ginagawa? Sinasalungat. Di ba meron tayong verse? If God is with you, who can be against you? Saan yun? 1 Corinthians 8:30, I think. 1 Corinthians 8:30, kung di ako nagkakamali. Kung ako'y mali, sorry po. Kung ang Diyos ay panig sa'yo, sinong laban sa'yo? Ngayon, baliktarin natin. If God oppose you, ano mangyayari? Sinong kasama mo? Diba? Disappointment. Lahat ng laban mo, disappointment ang iyong aanihin. Because God is opposing you. Paano ka pa makakagalaw? Paano ka pa magiging masaya kung ang Diyos na ang kalaban mo? At ang sinasabi dyan, ang Diyos ay kalaban ng mga mataas. Amen po ba? Kaparehong verse po, sa James 4:6, God opposes the proud but shows favor to the humble. You see, kung ang favor ng Lord nasa iyo, madaling sagutin ang prayer mo. 'Di ba? You are always guided. Ipine-bless ang iyong mga ginagawa. Another, Proverbs 3:34. He mocks proud mockers but shows favor to the humble and oppressed. So, yun yung mga promise ng God to the humble person and the warning to the proud people. So, in the beginning kanina, binanggit ko sa inyo yung bunga or yung description ng mga taong humble or with the character of nandun sa kanila, taglay nila yung humility na attitude. Ate, Ayan. Ano yun nga kanina? Controlled power. Kapag ikaw ay humble, kahit na mayroon kang great energy, pero hindi mo yan basta-basta ginagamit. You are trusting in God. Banayad ka sa anumang sitwasyon sa buhay kasi nagtitiwala ka sa Panginoon na everything is under His control. And you have an attitude of the Spirit. Taglay mo ang banal na espiritu, kaya ang papakinggan mo ay ang banal na espiritu sa buhay po natin. So pinag-usapan natin yung word na humility, pero bakit meek yung binabanggit natin dyan? So ang sabi po dito, one of the key aspects of meekness in Matthew 5:5 is humility. Naka-umbrella po yung humility sa meek, word na meek, okay? Meek people do not think more highly of themselves than they ought to. Hindi daw ang mga tao daw na humble, hindi niya iniisip ang sarili niya ng higit sa nararapat. But rather views themselves as servants of God. Alam niyo, paano natin i-view ang sarili natin as servant of God? Halimbawa, sa pamilya. Kung ikaw ay nag-iisang Christian sa family nyo, ano yung ginagawa natin sa ating family members? Sabi dito, dapat ang iniisip natin, if you are a servant of God, ang iniisip natin, Lord, paano ako magagamit sa nanay ko, sa tatay ko, sa mga kapatid ko? 'Di ba? A servant of God. But what is happening in reality? Minsan tayo, mga Christian, masyado tayong kaya sinasabihan tayo na baka lumagpas ka sa langit. Masyado tayong, kayo kasi hindi kayo nagsisimba, kaya tuloy ganyan .
Kayo kasi hindi kayo babasa ng Bible, kaya ganyan eh. 'Di ba? Ganun ba tayo gustong gamitin ng ating Panginoon? Ganun po ba tayo gustong gamitin ng Lord? Hindi. Anong gusto ng ating Panginoon? Paano daw tayo? Kapag daw ikaw ay meek person, ang titingnan mo yung sarili mo, paano ka magagamit ng Lord? Ikaw, pag nakarinig ka ng ganong salita, anong mararamdaman mo? Matutuwa ka? Hindi ka matutuwa. Lalong hindi yun sasama sa'yo. Hello, naintindihan po ba natin? Lalong hindi mo yun mawiwin. Baka sabihin sa'yo nun, ikaw nga nang pumasok ka sa simbahan, lalo pang sumama ugali mo eh. 'Di ba? Kasi dati ka naman, hindi ka naman mapang alipusta ng gano'n na, kasi kayo, hindi kayo nagsisimba eh. Hindi mo naman dati binabanggit yan. Ngayon, binabanggit mo na. So, baka mamaya sabihin nila, lalong hindi yun sasama. Kasi bakit? Ang mga Christian ba, ganyan ang nagiging ugali? So, dapat ang nakikita natin, paano mo i-view ang sarili mo bilang servant ng God? E di kung yung nanay natin, dati, hindi natin kinakausap. Dati, wala tayong pakialam. May pakialam na tayo ngayon. Nangungumusta na tayo ngayon sa kanila. Nagpaparamdam na tayo. Kung hindi mo maramdaman ang love sa Kanya, ikaw, ipinaramdam sa iyo ng Lord ang love, you show the love to them. Dahil yon ang magiging instrumento ng Panginoon para sila man ay mainganyo na, ay teka nga, parang maganda nga yata dyan sa church nyo. Teka nga, parang okay yata talaga na maging Lord ko rin yung Lord mo. Okay? Okay, yan. True spiritual maturity and growth can be measured by one's humility or lack of it. Mame-measure daw yung maturity ng isang tao in the presence of humility as his or her character. Or, mame-measure mo daw ang tao na he is not matured or she is not matured by lacking of humbleness. Hello, naintindihan po ba natin? So, yun pala ang measurement para malaman kung ang isang tao ay nagmamature sa kanyang buhay, especially spiritual. So, becoming humble and being humble can only be achieved by following the path of Jesus. Alam niyo mga kapatid, hindi natin makukuha yung attitude na yan ng sarili nating gawa. Ang nag-uudyok sa atin para tayo magbago, na dating hindi tayo humble ay magiging humble, ay ang sinabi dyan ay by following the path of Jesus. The question is, how are you going to follow the path of Jesus? Sister Yoli, paano mo raw po, sabi diyan, maa-achieve mo daw by following the path of Jesus. Yung landas ng ating Panginoon, yun daw ang iyong susundan. Ang tanong, paano mo masusundan yung path ng Lord? Tatay Mario, Tay, paano mo masusundan yung path ng Lord? Kasi para daw ikaw maging humble, sundan mo daw ang path ng Lord, ni Jesus Christ. Po? Paano mo susundin ang kanyang salita? O nga, diba, ang pagsunod is application. Paano mo susundin ang kanyang mga salita? Melvin, paano mo sinusunod ang salita ng Diyos? Paano mo masusunod ang salita ng Diyos? Kanina may nakakuha ng, alam mo, tama naman ang mga sagot niyo, hindi naman mali. Pero merong isang importanteng bagay na dapat tayong alam natin para yung path ng Lord na susundan natin. O, malakas ang tango ni Jasmine. Paano yung Jasmine? Paano mo masusundan ang path ng Lord? Ayun, narinig ko rin pagbabasa ng Bible. Because the character of God shows in the Bible.
Kaya tayo bilang isang Christian, dapat masipag tayong magbasa ng Bible. Kasi, how can you follow the path of Jesus? Pag sinabi mong following the path of Jesus, pinapakinggan mo, sinusunod mo ang kanyang mga salita. Paano mo susundin ang salita na hindi mo alam? Hello, naintindihan po ba natin? Kung, halimbawa, ay nakikinig naman po ako ng message, how often? How often do we hear the message? Every Sunday? Once in a week? Samantalang in a day, ang battle na dinadaanan natin, grabe. Tapos magdidepend tayo sa message. Dapat bilang isang Christian, we are reading the Bible. At yan ay isang matibay na magiging paraan para masundan mo ang path ng God. Then in reading the Bible, make sure na you are not reading it for the sake of checking. Sa leader mo, very good ka kasi perfect. Uy, grabe, ang galing mo, perfect. Wala ka naman natandaan kahit isa at wala ka namang nasunod kahit isa. Zero ka pa rin sa Lord. Huwag naman ninyong sabihin ng mga hindi nagbabasa, tama yun, tama yun, tama yun. Ang tanong, ba't di tayo nagbabasa? Kasi bilang isang Christian, trabaho natin na magbasa ng Bible. Hello. Alam nyo, na nag-aaral kami ng Bible School, alam ko na sabi ko na to sa inyo, tinuro sa amin ng teacher namin, na ang turo sa mga Israelites, para i-meditate ang Word of God, yung habang ang mga bata naglalakad, ganyan ang bibig nila. Parang nagsasalita sila, bumubulong sila. Anong ibig sabihin? Naglalakad sila, wala silang sinasayang na oras, minimeditate nila, minimemorize nila yung Word of God. Kaya pag binasa mo yung Deuteronomy 6, I think, na sinabi doon, ibigkis ninyo sa inyong mga ganon, itali ninyo, ilagay nyo sa inyong noo, itali ninyo sa mga hamba ng inyong mga hagdanan, ano yon? Ang salita ng Diyos. Biro mo, sa isang Christian, yun ang utos ng ating Panginoon. In other words, you cannot be a humble person if you do not know Jesus Christ. And you can only know Jesus Christ by reading His Word. Kasi sa Word niya, nagre-reflect ang karakter ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? So, dyan pa lang, mame-measure na natin sa ating sarili, how matured are we pagdating sa ating spiritual walk. Naintindihan po ba natin? Then, in following Jesus, eto, tingnan ninyo, kapag kanina sabi natin, magiging humble daw tayo, matututuhan natin ang humbleness by following God. Now, in following God, sa pag-follow naman daw natin, the Son of God, we learn how to think more of God. Anong laman ng isip natin? Gaano natin kalimit iniisip ang Diyos? Paano yon? Lord, ito bang ginagawa ko, kalooban mo? Lord, ito po bang sinalita ko? Tama? Lord, ito po bang performance ko sa trabaho? Ito ba yung gusto mo? Yun yung sinasabing, think more of God. Na, inaano natin ang ating sarili kung tayo ba ay nagiging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. At kapag ang God, ang laman ng ating utak, di ba pag sinabi nating think in your mind, then if God is in your mind, anong mangyayari? You think more of God and more like God. Bakit ka nagiging like God? Kasi, yung gusto na Panginoon na mangyari sa buhay mo, ginagawa mo na. Okay? Hindi yung like God na powerful, yung bang kung anong gustuhin mo, pwede mong makuha, hindi ganon. Kung hindi, yung pag sinabing like God, yung turo ng Panginoon, eto na, nagre-reflect na sa buhay ko. Then, you will start behaving like God. Dati, iritado ka palagi. Ngayon, malumanay ka na. Dati, suplada tayo.
Ngayon, ngumingiti na. Dati wala tayong pakialam. Kahit nasabihin kahit nabagbati, good afternoon po, parang parang dadaanan ka lang, o di ba? Na-experience yata nila yon. Parang dadaanan ka lang. Ngayon, hindi na. Yun yung sinasabing you are behaving like God. Kasi yun ang gusto ng Lord, loving others. Okay. And the result will be, anong result? You will think less of self. Hindi. Di ba tayo? Self-centered. Kailangan, yung gusto ko mangyayari. Sa bahay nga, mga nanay-tatay, kailangan, yung gusto ko mangyayari. Kailangan, hindi ako masasaktan. Kailangan, magiging masaya ako. Di ba? Ay, kapag ikaw daw nag-uobey sa Lord, mawawala na yung mga bagay na yan. Hello, naintindihan po ba natin? And kapag nag-less na yung mo sa sarili mo, you will think more about others. So, hindi yung, minsan, nakikinig tayo ng message, tapos, magkatabi si Mr. at saka si Mrs., sabi ni Mrs., uy, ikaw yun na. Kung hindi masabing ikaw yun na, may meaning ang mga tingin na. 'Di ba? Hindi po ganon. Alam niyo, ako lagi kong sinasabi, kapag po tayo nakarinig ng salita ng Diyos, huwag nating hanapin yung mga tao, uy, nandito kaya si brother, si sister? Sa kanya to ah. Huwag nating hanapin ng ibang tao. Ba't tayo naghahanap ng ibang tao? Ang hanapin natin ang sarili natin. Lord, anong message mo sa akin dito? Bakit ang dali nating magpukol sa iba? Without evaluating our own self, our own attitude. Minsan binubuli pa natin, uy, ikaw na naman yung topic ngayon. Tama, mali? Naku, lalo sila nagalit sa akin, ayaw na nila sumagot. Tama, mali? Di ba minsan dinadaan pa natin sa bully, o ikaw na naman ang topic ngayon. Hoy, si sister na naman ang topic ngayon. Hoy, sana, baka mamaya pag-uwi pa natin ng bahay, o naintindihan mo ba yung sinabi ng message? O, dapat tandaan mo yun na, ikaw at tayo, anong gagawin natin? Siya lang? Hello, naintindihan po ba natin mga kapatid? So, yun yung sinasabing less of self and more of others. Kung talagang gusto nating matutuhan nila yung salita ng ating Panginoon, ipag-pray nyo. Alam nyo, hindi mo yan makukuha sa pasiko-siko eh. Alam mo, hindi natin yan makukuha sa ating parinig-parinig sa kanila eh. Pwedeng magkunwari yan sa harapan mo. Naku, kaysa makarinig sa atin ng mga salita, magpapakita na lang yan ng kunwari. Kunwari, nagbago na. Itatago na lang nila sa kanilang sarili yan. Ang tanong, tama ba yun? Babalik at babalik din yan eh. So anong dapat? Dapat mga kapatid, ilapit natin sila, Lord, tulungan mo po kung paano mo ako minulat, mamulat din siya. Kung paano mo po pinakilos ang iyong mga salita sa aking puso, pakalisun mo rin po sa kanya. Kung paano ko po naintindihan, maintindihan din po natin niya. Maintindihan niya rin po. Amen po ba? Okay. There is a difference in having knowledge about humility and practicing it and becoming humble person like Christ. So, ngayon naintindihan natin ang about humility. What about pride? Okay, next slide. So, ano ba ang description? By the way, mga kapatid, dalawa lang po ang pinag-uusapan natin. Di ba? Sabi dito, pride versus humility. Kanina, binigyan ko ng emphasis about humility. Now, let's give emphasis naman sa pride. So, pag sinabi daw pride, ang unang sinabi dyan, obnoxious. Anong ibig sabihin? Extremely unpleasant. Ang isa daw tao na prideful, very unpleasant. Makita mo pa lang yan, pumasok sa pintuan. Kung pwede mo lang iwasan, iiwasan mo. Ibig sabihin ng extremely unpleasant. Then, causing irritation.
marinig mo pa lang yung mga sinasabi niya. Hindi ka na happy. Pero dahil syempre, ayaw mo lang mag-comment. Hayaan mo lang siya. Express niya ng express. Pero yung mga tao, yan ang nararamdaman nila for that person who is prideful. Na they are unpleasant people. Or, they cause irritation. Pag sa group, sila ang bida, parang akala nila okay ang mga nangyayari, na bida sila, pero yung lahat naman na nakikinig sa kanya, iritang-irita, na ano ba, matatapos ba tayo dito? Hello, nagigets nyo ba? Then, anong sinabi dyan? Dangerous daw yung mga prideful people. Bakit? Able or likely to cause harm or injury. Baka mamaya masapa ka pa dahil sa iyong pagiging prideful. Nagets po ba natin? So, yun yung sinasabi dyan. Ay, di ba mga tao, yung iba, hindi nakakakontrol. Yung inis nila, dinadaan na lang sige nga, daanin na lang natin sa sapakan to. Okay? Hello, kaya sinabi dyan, naku, pwede pa tayong mag-cause ng harm or injury. And then, so have you ever wondered, tingnan naman ninyo yung mga description about prideful person. Pero nagtataka, hindi ba tayo nagtataka? Biro nyo, ganyan i-describe ang prideful person. Pero bakit taglay-taglay natin? Bakit hindi natin maiwasan? Bakit alipin tayo ng ugali na yan? Hindi ba natin natatanong, baka ako ang problema? Tanungin natin sa ating sarili, ako, kunwari si Nekard, sabihin niya sa sarili niya, Nekard, ikaw bang problema? O ako sabihin ko, Tina, ikaw bang problema? Dapat daw tinatanong natin ang sarili natin, why am I so selfish? Bakit masyado akong self-centered? Bakit ba yung pagiging mapagpakumbaba parang napakailap na katangian? Parang napakahirap taglayin. Sa kabila ng ito'y paulit-ulit na tinuturo at binabanggit, remember mga kapatid, for the whole month of September, ang topic natin is about humility. So, sana, pagkatapos in every week na dumaraan, may nagbabago sa atin pagdating sa ganyang karakter. Hello, naintindihan po ba natin? At matapos ito na talagang alam na natin ang about humility. At hindi lang alam, kasi sabi kanina, there is a difference sa pagiging alam mo at saka sa pagpapractice nito. Magkaiba yung alam mo at doon sa pinapractice ito. Amen po ba? Yung amen nila, gusto na nila akong pababain dito. Amen. Okay. Sabi dito, what does God say about pride? Ano ba sinasabi ng Lord sa pride? Meron pong 3 verses ako na babanggitin sa inyo, babasahin. Ang sabi po sa Kawikaan 29:23, ang magbabagsak sa tao'y ang kanyang kapalaluan, ngunit ang mapagpakumbaba ay magtatamo ng karangalan. Ibabagsak daw ng Lord ang taong mataas. Then ang sabi sa Matthew 23:12, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Di ba alam natin yan? The same with Luke 14:11, magkaparehas lang yung binanggit doon. Di ba alam natin yan? Pero, bakit in real life? Alam mo yun. Pero, ano ba yung mga situation na hindi mo naman, halimbawa ganito na lang, meron kang kinakairitahan na tao, tapos nakasalubong mo siya. Noong nakasalubong, sabi ng Lord, ang mapagpakumbaba, pinagpapala ng Lord. Ang mapagmataas, ibinabagsak. Pero, nung nakasalubong mo siya, nangibabaw pa rin sa'yo ang pagiging mas mataas ang kilay ko sa'yo. Diba? Pero in your mind, alam mo na
Ang mapagmataas, ibinababa. Ang mapagpakumbaba, itinataas. Pero in reality, ang nagibabaw pa rin ay yung pride. Naintindihan natin? Naintindihan natin? Yun yung sinasabi natin na masyadong mailap sa atin yung pagkakaroon ng character ng humility. So at dahil dyan mga kapatid, masasabi natin na believers man o non-believers, napakadaling kapitan ng ganitong problema, yung pride. Hello? Media. In order for us to ever become humble like Christ, we must conquer. O, tingnan ninyo, ito na yung technique. Paano raw tayo magiging humble? In order for us to ever become humble like Christ, we must conquer. Pagtagumpayan. Ibig sabihin ng conquer, pagtagumpayan. We must take captive, alipinin. We must restrain, pigilin. Ang alin? Alin? Kuya, alin daw? Sarili. Ang kalaban pala natin, sarili natin. Hello? Ang kalaban natin ay ang ating sarili. Sawayin mo ang iyong sarili. Katulad kanina, sabi ko, meron ka makakasalubong, hindi mo siya kasundo. Talaga naman, kaanuhan mo talaga siya. Nung dadaanan mo na, mas mataas pa ang kilay mo. O, supilin mo ron sa, hindi. Huwag ka magtaas ng kilay. Sabi mo sa sarili mo, huwag ka magtaas ng kilay. Ibaba mo yan. Diba? Yun yung sinasabi na conquer. Eh wala. Pag pinairal pa rin natin, wala. You did not conquer. Hindi mo siya napagtagumpayan. So, yun ang technique. I-conquer mo ang sarili mo. Alipinin mo ang sarili mo. Pigilin mo ang sarili mo. Dahil kung pinapabayaan mo pa rin lang yan at didepensahan, mananatili sa iyo yung karakter ng pagiging prideful. Amen po ba? And kailan daw? For the rest of our lives. Ang sabi po sa atin sa Kawikaan 16:5, katapatan kay Yahweh, bunga ay kapatawaran. Ang sa kanya'y gumagalang at sumusunod, malalayo sa kapahamakan. O kapag sinunod niyo ang Panginoon, na sinabi ng Lord, maging humble ka. O yan yung promise ng ating Panginoon, magiging payapa. Di ba pag wala ka ng kagalit, payapa ka? O di kaya, kung ikaw man nakipagbati at hindi ka binati, at least ginawa mo ang part mo. Hindi naman para sa kanya yun eh. You did that for God. At least walang guilt na magsasabi, opportunity mo na yun, nakita mo na, hindi mo binati. Walang guilt. Kung hindi, magiging ay Lord, ginawa ko yung part ko. Hindi man ako pinansin, but thank you Lord, kasi binigyan mo ako ng lakas na gawin ko yung part ko. Amen? Hindi po yon kabawasan ng ating pagkatao. Kung hindi nila tayo pansinin, sino may problema? Sino may problema? Sila. Pero kung tayo mapatuloy na naaantig, pride na yan. Pride na yan. Kung bakit patuloy kang nasasaktan. Kasi ang sinasabi mo, ito na naman, ako na naman, si ako na naman. Na, ba't nyo ginawa yun sa akin? Bakit ganito? Bakit ganyan? Diba? So, pride. Then, so what does it mean to be proud? Pride, proud, mga magkakamag-anak yan, arrogant. So how can we know if we are a prideful and arrogant person? Oh, ito na. Sabi nga, fasten your seatbelt. Bakit? Lantara na. Malalaman na natin if we are a prideful person. Okay, go. You will know that you are a prideful person if you think you've earned what you have. Ay, alam niyo mga kabataan, marami na dito nagtatrabahong kabataan. Kaway-kaway nga yung mga kabataan nagtatrabaho na dito. Kayo ang topic ko ngayon. O ngayon sinasabi ko. Kayo ang topic ko ngayon, mga kabataan. Anong ibig sabihin? Alam niyo, pag kayo nakaranas magtrabaho, yung hindi naranasan ng magulang niyo, bilang Christian, iparanas niyo sa magulang niyo. Hindi siya nagkaroon ng Nike na shoes, bilan mo ng Nike na shoes. May Adidas shoes ka, bilan mo ng Adidas na shoes.
Baka puro imitate. Maranasan naman yan tumapak dun sa original. Kung hindi niyan, kung laging Jollibee na lang ang pinakamataas na restaurant nyo, iangat nyo naman. Hello, anong mararamdaman nila? Hindi, sabi nila, if you think you've earned what you have, you are a prideful person. Ay, teka muna, ako nagtrabaho. Bakit? Nung nag-aral ako, sinuportahan niyo ba ako? O, ito na yung time, babawi ako. So, you are a prideful person kasi kung anong meron ka, biyaya yan sa'yo ng Lord. At yan ay gamitin mo sa kapakinabangan ng mga taong nakapaligid sa'yo. Kasi sabi doon, think of others. Magsimula tayo sa mga magulang natin. Magsimula tayo sa mga kapatid natin. Baka kayo, bibili kayo ng pagkain sa bahay, chocolate. Sweldo ko, bibili ako ng chocolate. Or mag-Starbucks ako. Pa-Starbucks ka, yung kapatid mo, tingin ng tingin sa'yo, hindi mo man lang, oy, teka, libre kita. Hello, naintindihan po ba natin? Kung tayo ay tunay na Christian, bago tayo sarili natin, sila muna. Yun yung sinabing think of others. Maniniwala pa sila sa atin. Amen po ba? Oh, tama. Bato-bato sa langit tamaan, buti nga. Sama ng ugali mo, pastora, ano ka ba? Okay. Siyempre, opportunity ko na to mag-sermon. So, I will take my opportunity para mag-sermon. If you think that your way is the only way, galit tayo kapag hindi nangyari yun sa atin. Next. If you think you know better than God, kailan lumalabas yung you know better than God? Masyado ako pasaway ngayon eh. Gusto kong kontrolin sarili ko, pasaway ako ngayon eh. Okay. Wait. If you think you know better than God, when do you think, when this situation happened? Kapag sinisisi natin ang Diyos sa mga nangyari sa buhay natin. Lord, di ba ang prayer ko ganito? Pero bakit ganyan? Lord, di ba ang plano ko, dito ako magtatrabaho, pero bakit hindi ako natanggap? Alam ng Diyos eh. Kasi yung company na yon next month, close na eh. Kaya hindi ka na dun inalaw. But mentality ko lang yon. Mga posibilidad. Because God knows better. So, tayo ito, alam natin, ang iniisip natin, alam natin, yun lang ang tama. Na kahit pati Diyos kinakalaban natin. By opposing dun sa mga pinangyayari niya sa buhay natin. Next. If you think you are in control, mga kapatid, tandaan natin, pag natulog tayo mamayang gabi, hindi mo pwedeng sabihin na, bukas, gigising ako, papasok ako sa trabaho, ganito gagawin ko, kasi baka mamaya hindi ka na magising. Hello, naintindihan po ba natin? So, always be humble. Then, if you think you don't need to change, ang gagaling, ayaw umattend ng mga training, ayaw umattend ng Sunday service ng mga gawain, kasi okay na ako. Marami na akong alam. Kanina may pinanood kami doon. Kung alam mo na marami kang alam, pues wala kang alam. Yun yung sinabi kanina doon sa pinanood namin na message doon sa aming LG. Kung nag-aakala tayo na marami tayong alam, pues wala kang alam, ang sabi. At totoo po yun. Kasi kapag sinabi nating wala na tayong kailangan pang magbago sa atin, well, wala na tayong pag-asang magbago talaga sa dapat na mabago sa ating buhay. But if we are open for a change, ang daming magbabago sa ating pagkatao. Then, if you can't say you are sorry, sino dito yung ang dami nang nasaktan, mas gustong manakit kaysa magsabi ng sorry? Once na alam mo nakasakit ka, yung taong nasaktan mo, nagingit-ngit yung damdamin. Pag sinabi mo sa kanyang sorry, alam mo ba kung gaano kalaki ang mababawa sa kanyang nararamdaman? Pero bakit parang kailangan mong gumastos ng 1,000 pesos para mag-sorry? Binibili ba natin ang sorry? Bibilhin mo ang sorry kung you will say sorry,
by giving something. Halimbawa, oy, eto na, Starbucks, sorry na. Oh, yan, gagastos ka. Pero pwedeng hindi ka gumastos, just say sorry from the bottom of your heart. Huwag mo sabihin, uy, sorry no. Or huwag ka nila mag-sorry. Kung hindi naman galing sa puso. Say sorry. Malaki ang nagagawa niya sa mga taong nasaktan natin. If you think other people don't respect you enough, oh, di ba? Puro sarili. Yun bang, hindi mo man lang ako binati sa birthday ko. Uy, nakasalubong kita kanina, hindi mo man lang ako pinansin. Uy, para mo naman akong hindi leader, gumagawa ka ng desisyon, hindi mo pinapaalam sa akin. Kailangan ipaalam sa'yo, pero sa Lord, okay lang na hindi. Pwedeng dapat hindi na sa'yo, sa Lord, ipaalam lang. So kung hindi pinaalam sa atin, ano problema? Anong problema kung hindi ko alam? Hello, naintindihan po ba natin mga kapatid? Parang laging kailangan tayo ang sentro. Yes, pakiclick nga. Sige pa. If you resent when things are not perfect in your life, nagdadabog tayo. Okay? Sumasama ang ating loob doon sa mga nagaganap sa buhay natin. Next. If you are jealous when someone else gets the attention. And if you are angry when don't get the credit. Meron pa ba? Pride shows itself when. Kanina, kapag daw prideful ang isang person, yun daw ang kanyang mga nararamdaman. Ngayon naman, kailan daw nag-show up ang pride sa ating life? O sige, we are self-focused. When we are self-focused, ayan na, inaatake na tayo ng pride. Ano yon? I am great. So yun ang ating supporting verse, Romans 12:3. We compare ourselves with others in what way? I'm better than you. So, then, we think of self as an exemption. I'm different. I will not go with you. I'm different. Hindi niyo ako ka-level. Kaya, ba't ako sasama? Kaya, ba't ako magiging belong dyan? Hindi niyo ako ka-level. So, yun daw ang mga, dyan daw nagsishow up ang pride. Then, false humility is a twisted form of pride. Nako, baka mamaya tingnan natin, baka mamaya akala natin tayo ay humble person, pero false pala yung ating pagiging humble. Kasi daw, yung false humility ay twisted form ng pride. Pride pa rin yun. Akala mo lang nagpapakumbaba ka, pero pride yun. Tingnan natin. So maaaring, di ba, yun nga, pinag-uusapan natin na ang pride ay yung ang tingin niya sa sarili, masyadong mataas ang tiwala niya sa kanyang sarili, masyado siya mapagmataas. Pero, alam niyo ba na pagiging prideful din yung isang taong may mababang pagpapahalaga sa kanyang sarili? May issue din siya ng pagmamataas. O, ito yung isang bagay. So, sabi dito, kung ang alam natin sa pride ay yung mataas ang tingin natin sa sarili natin, na masyadong gusto natin ng mga credit, yun daw namang flip side. Pag sinabi nating flip side, di ba ang coin, pag binaligtad mo, yun yung flip side niya. Pag binaligtad mo raw yun, ang flip side nito, kapag tinitingnan na natin ang ating sarili bilang walang kwenta, o masyadong mababang pagpapahalaga sa ating sarili. Kailan lumalabas yung tinitingnan natin ang ating sarili na parang walang kwenta? Yun bang, pag binigyan ka ng isang gawain, hindi ko kayang gawin yan. Hindi niyo ako ka-level. Hindi ako kasing talino ninyo. Hindi ako kasing galing ninyo. Ano daw ang tawag doon? Ang tawag daw doon ay twisted form of pride. Ang akala lang natin ay masyado nating inaano yung ating sarili. So, basically, ang pagmamataas ay ang
Yung tinitingnan nating masyadong mataas ang ating sarili, or yun namang binababa natin masyado ang ating sarili. Kaya dapat mabuksan na ang ating isipan na yung pagbababa natin sa ating sarili ay twisted form of pride. So kapag daw ang isang tao may twisted pride, pinapaniwala niya ang kanyang sarili, ang pinapaniwala niya na ang opinion niya sa kanyang sarili ay mas tama kaysa opinion ng Diyos. Bakit? Ano ba ang opinion sa iyo ng Diyos? You are a special creation of Him. Pero kung sinasabi mo na, wala ako, hindi ko kayang gawin yan, hindi mo binibigyan ng importance ang creation sa iyo ng ating Panginoon. Amen po ba? So ito yung isang helpful explanation. Pakiclick nga. Ayan. Sabi dito, that is from, helpful explanation of pride on the website Truth or Tradition. Ang sabi dito, in the midst of pride is always I. In the midst, gitna ng pride ay lagi ng letter I. So kung ang gitna ng pride ay letter I, in the midst of pride is always I, ang katotohanan din yan sa buhay natin, hindi lang siya nagre-reflect dun sa letter I. Kung hindi, nagre-reflect siya sa I as myself. Ang tawag dyan, pronoun. 'Di ba? Pronoun na I. Na ang ibig sabihin, me, myself. So, kapag daw ang pride ang lagi ng sentro niyan ay ako. Sarili ko. But literally, totoo din na letter I ang gitna ng pride. Another, sa left side ng I ay letters P at saka R na nagre-represent ng personal reputation. Pag sinabi naman nating personal reputation na ito na yung masyado nating inaangat ang ating sarili. At sa kabilang side naman ng I ay yung letter D at letter E na ang ibig sabihin ay devalued estimation na ang kahulugan ay false humility. Na yan naman yung masyado mo namang ibinababa ang iyong sarili. Parehong pride. Naintindihan po ba natin? So false humility occurs when we do not submit to God's will and thankfully and fearlessly accept what He has done for us. Katulad ng binanggit ko sa inyo mga kapatid, ang sabi ng Lord, you are my special creation. Tayo daw ay nilalang ng Diyos na kawangis niya. Maaaring hindi tayo pare-parehas ng kakayanan. Pero yung kaya ko, hindi mo kayang gawin. Yung kaya mong gawin, hindi ko kayang gawin. So yun yung equal sa Panginoon. May kanya-kanya tayong characteristic of our own. Pang sarili lang natin. At special yun sa paningin ng ating Panginoon. So ang gusto ng Lord, do not devalue. Huwag mong walang baliwalain, huwag mong baliwalain ang iyong sarili. Dahil baka akala natin ay magandang attitude, hindi po yun magandang ugali. Dahil yan ay twisted form ng pride. Next slide. False humility is an affront to the work Jesus Christ completed for us on the cross. Nilalait daw natin ang ating Panginoon. Jesus. Kasi ang Panginoong Jesus, bilang isang Diyos, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, para maging katulad natin at para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Sinagip niya tayo. Ngayon, kasama ng pagtanggap natin sa ating Panginoon ay ang pagiging kasama natin siya at pagtitiwala natin sa Kanya. So kung ganon, bakit tayo? Kung alam mo na ang isang gawain ibinigay sa iyo ng Diyos, tatanggihan mo ba? Sabi ng Lord, o sige, halimbawa, matagal ka ng Christian. O sige, kuha ka ng isang ministry. Sali ka sa ganitong ministry. Or ikaw, pili ka ng ministry. 'Di ba? Dito nga, pinapapili tayo eh. Hindi na nga yung, dito ka, dyan ka, dyan ka.
Hindi ikaw mag-apply ka. Pero bakit natin sinusukuan pa? Bakit natin tinatalikuran pa? Bakit natin sinasabi na hindi ko kaya? Yun ang ibig sabihin ng sinasabi dyan ng ating Panginoong Jesus. Na hinahamak daw natin, inaalipusta yung paghango sa atin ng ating Panginoon. Na tayo, nung tinanggap natin siya, nabubuhay na tayo, nakasama siya. Ay bakit mo sinasabi na hindi ko kaya? Kung ang Diyos na nag-create sa'yo ang nagsabi, gawin mo yan. Pero sabi mo sa Lord, Lord, hindi ko yan gagawin, hindi ko kaya. Siya na nga ang nagsabi. Siya yung creator mo. Alam niya yung kaya mong gawin. Pero ang sabi mo, Lord, hindi ko gagawin, hindi ko kaya. So anong sabi doon? Hinahamak daw natin ang ating Panginoon. Amen? So if you continue to condemn yourself for sins that God has already forgiven, you are in effect telling God that Jesus' death on the cross was inadequate. Para daw sinasabi natin na, God, hindi, kulang yung ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi pa yun sapat. Yan daw ang ating ipinapamukha sa ating Panginoon. If you continuously look at yourself in that way, for the forgiveness of our sin. Ito daw ang mga signs ng false humility. Pakiclick nga ate. Ayan. They speak of good service but don't do it. Ang galing magsabi ng mga magagandang gawain, ito dapat ang ginagawa natin, ganyan dapat ang ginagawa. Pero siya mismo sa sarili niya, hindi niya ginagawa. Magaling mag-observe sa iba na dapat ginagawa niyo yan, pero siya sa sarili niya, hindi niya ginagawa. Next, they want to be put on a pedestal. Yung laging sila ang gusto nila na o-honor, apple of the eye, center of the event. They only invest in others when they can win. Next, they self-deprecate. Yun yung sinasabi. Anong ibig sabihin ng self-deprecate? Belittle or undervalue themselves. Masyadong minamaliit yung kanyang sarili. They are focused on people-pleasing behavior. Alam nyo ba mga kapatid tayo, ang ginagawa natin, hindi yan para i-please ang tao. Kung ang ibang tao nag-comment sa atin at sinabi na, Uy, hindi naman maganda yung gawa mo, tapos gagandahan mo yung ginagawa mo dahil sa kinoment niya. Paano kung sa Diyos maganda yung ginawa mo? Hello? Marami tayong dala-dala sa buhay to please other people. Marami tayong gustong gawin sa buhay para lang tayo makakuha sa ibang tao ng papuri. Pero hindi naman natin kailangan ng papuri ng ibang tao kung kilala mo ang Lord. Gumawa tayo ng mga bagay sa buhay natin na sa palagay natin ang Diyos ang ating napapapurihan. Ang nangyayari, mas kinukuha pa natin yung atensyon ng tao kaysa sa Lord. Okay lang gumawa tayo ng mga bagay, okay lang hindi tayo mapansin. May isa namang nakakakita sa atin na the most powerful God. God is more than enough para sabihin sa'yo, good work, my child. 'Di ba? Then, they don't want to receive feedback. Ayaw nilang nai-correct, ayaw nilang nasasabi na mali sila sa ganito, sa ganyan. And, listening to other people. Alam nyo ba, ito ay kinakalungkot ko rin to sa church natin. Marami tayong mga naririnig dyan na kapag nagsalita yung isang preacher na paborito nila, naku, talaga naman. Ganun umantig sa kanilang heart yung mga sinabi nila. Dapat marunong tayong magtimbang. Yung kayang sinabi nila, tama ba yun sa paningin ng ating Panginoon? Kung yan ay ginamit ang tao na yan para ipaalam sa iyo kung ano man yung dala niyang balita, salita, encouragement, katuruan, or kung ano pa, then you praise God, not the person. Bakit yung iba mas pinupuri pa yung tao kaysa Diyos na nagbigay ng talino sa tao na yan?
Paano mo i-appreciate? I-appreciate mo yung tao by thanking God. Lord, thank you. Kasi ginamit mo ang taong ito. Pero minsan ang bukang bibig natin, more on sa tao. Hindi sa Diyos na gumawa sa tao na yan. Okay? Naintindihan po ba natin yon? So listening to other people, mas nakikinig pa tayo doon kaysa sa Diyos. At sa atin pong pagtatapos mga kapatid, ang sabi po dito, false humility is the pretense of modesty, often involving exaggerated self-deprecation or downplaying one's accomplishments to serve selfish or manipulative motives such as gaining attention, praise, or social advantage. Yung kanyang kapakumbabaan, yung false humility, yung kanyang kapakumbabaan may natatagong agenda. Ipinapakita lang niya na ganito siya. Pero sa totoo lang, may nakatago. May hidden motive. True humility is a genuine, modest view of one's importance. Alam niyo, pag sinabi nating genuine, alam niyo yung mga taong humble, kahit simple lang ang salita niyan, na-appreciate mo. Simpleng gawa lang, na-appreciate mo. Ay yung false, para bang pilit na pilit. Parang ang hirap, parang, ayun nga, may tinatakpan. Then, ang sabi din dito, false humility masks arrogance, self-interest, or a desire for validation. Mask, yun daw arrogance. Pag sinabi nating false humility, yung false humility, tinatakpan niya, minamaskarahan niya yung pagiging arrogante ng tao na yan. Hello, nagigets po ba natin? Nakukuha natin? Kunwari, mapagpakumbaba ka, pero yung pagkukunwari mo na mapagpakumbaba, tinatakpan lang pala niyan yung totoo mong pagiging arrogante. Next. So what is the sin of false humility? Sabi po dito, false humility is a subtle form of pride. Ano ibig sabihin ng subtle? Banayad. Alam mo ba pag banayad, hindi napapansin. Banayad daw siya na pride. Alam niyo bang ibig sabihin ng hindi napapansin or banayad? Alam niyo, may mga tao na feel sorry na nagkaroon sila ng cancer, nalaman nila na sila ay may cancer, stage 4 na. Bakit? Banayad kasi. Hindi kasi, wala kasing naramdamang sakit. Bumulaga na lang na stage 4 na pala yung cancer niya. Yan ang danger mga kapatid ng false humility. Na hindi mo alam, malalang malala ka na pala. Natatakpan lang nung falsehood. Hello? Huwag nating hintayin na maging parang cancer yan. Na mabubulaga na lang tayo, ha? Ganito talaga ako? Yan talaga ako? Alam mo yung may mga stage 4 cancer? Less than 10% na lang ang possibility na sila ay mabuhay. At sabi dito, sin of false humility. Nakakatakot. Kasi mas mabuti pa yung obvious. Dahil may taong magbabanggit sa'yo. May taong pupuda sa'yo. Pero yung subtle, banayad, nakatago, delikado yan. Sabi mo sa katabi mo, delikado yan. And false humility gives an appearance of selflessness, parang selfless, but at the heart, it is a self-benefiting agenda. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, dumadalangin nga kayo sa akin. Sa Santiago yon. Masama naman ang inyong hangarin. Kunwari, prayerful siya. Pero ang hinihingi naman niya, masama ang kanyang motibo. Ganyan din yan, na mukha ka naman prayerful person. Kaso nga lang, ang laman ng prayer mo, bad. Hello, naintindihan po ba natin?
Then, paki-next slide, last slide. Ang sabi po sa Colossians 2:18, huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba. Huwag daw tayo magpapatangay dyan. Kaya alam nyo, gamitan natin ng microscope. Di ba para makita mo yung maliliit, gamitan mo ng microscope. Anong microscope mo? Paano mo gagamitan ng microscope? Dapat, kasama natin ang Holy Spirit. Siya ang ating microscope. Basahin ko na ng buo. At sumasamba sa anghel, mga anghel, ipinagmamalaki nilang sila'y nakakahigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila dala ng kanilang isipang makalaman. Okay, so tinatawag ko po si Pastor Benji.